Ang unang dumampi sa kanyang pisngi ay ang lamig. Isang nakakikilabot na lamig na biglang nagliyab sa init. Isang init na parang sanlibong karayom na sabay-sabay tumusok sa kanyang balat, laman, at hanggang sa kanyang kaluluwa. Napasigaw si Hiraya. Isang sigaw na walang tunog, puno ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na sakit. Sinubukan niyang ihawi ang kung anumang likido na yon sa kanyang mukha. Ngunit ang bawat haplos ng sarili niyang mga daliri ay nagdadala lamang ng panibagong bugso ng apoy. Ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang balat na inalagaan, ang kanyang mukha. Nasusunog ang lahat. Ang hangin ay napuno ng nakasusulasok na amoy ng kemikal at ng sarili niyang nasusunog na balat. Sa gitna ng kadiliman ng parking lot, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nag-iisang poste, ang perpekto niyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Bakit? Sino? Ito ang mga tanong na paulit-ulit sa kanyang isip habang ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang sakit ay unti-unting nilalamon ang kanyang malay. Kaninang hapon lamang, ang mundong yon ay buo pa, perpekto, nagniningning. Nakatayo si Hiraya sa balkonahe ng kanyang opisina. Tanaw ang buong Hiraya Wellness Sanctuary. Bawat sulok ng lugar na yon ay bunga ng kanyang pangarap, pawis at dugo. Ang mahinang tunog ng instrumental na musika, ang halimuyak ng lemongrass at lavender na nagmumula sa mga diffuser, ang mga ngiti sa mukha ng mga kliyenteng lumalabas mula sa kanilang mga treatment room. Lahat ng yon ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang Hiraya, ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Mula sa isang maliit na pwesto, ngayon ay isa na ito sa mga pinakaprestihiyosong spa sa lungsod ng Maharlika. At hindi niya ito nag-iisa. Kasama niya sa bawat hakbang ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang business partner, si Amihan Cortez. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang asawa. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. "Hello, my love," malambing na bati ni Dante. "Kumusta ang reyna ng wellness empire niya?" Napangiti si Hiraya. "Maayos naman, love. Medyo busy lang para sa anniversary event mamaya. Pauwi ka na ba?" "Oo, pauwi na. May dinaanan lang saglit," sagot ni Dante. May kakaibang pagmamadali sa tono nito, ngunit ipinagsawalang bahala ni Hira. Marahil ay pagod lang ito. "See you later, love. I love you." "I love you too," sagot ni Hiraya at ibinaba ang tawag. May kung anong bahagyang kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Parang naging mekanikal na lamang ang palitan nila ng "I love you." Parang isang linya sa isang script na kailangan nilang bigkasin araw-araw. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Pagod lang sila pareho. Ganoon talaga kapag abala sa negosyo at buhay. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Amihan. May dalang 2 bote ng tubig. Gaya ng dati, nakangiti ito ng pagkatamis-tamis. Ang mukha nitong maamo ay kayang linlangin ang kahit sino. "Bestie, kanina pa kita hinahanap," sabi ni Amihan. Iniabot sa kanya ang isang bote. "You look stressed. Uminom ka muna. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ikaw ang bida mamaya." "Salamat, Ami," sabi ni Hiraya. Tinanggap ang tubig. "Ikaw din naman. Kasama ka sa tagumpay na to." "Alam ko," tumawa si Amihan. "Pero ikaw ang Hiraya ng Hiraya Wellness Sanctuary. Dapat fresh na fresh ka. Umuwi ka na kaya muna? Mag-ready ka para mamaya. Ako na ang bahala dito." Tiningnan ni Hiraya ang kaibigan. Ang kabaitan nito, ang pag-aalala. Ito ang dahilan kung bakit itinuring niya itong kapatid. Tumango siya. "Sige, siguro nga. Sandali lang ako. Salamat talaga, Ami. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." "Ano ka ba? Walang iwanan, di ba?" sabi ni Amihan at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na ngayon
Sa kanyang alaala ay parang yakap ng isang ahas. Iyon ang huling pag-uusap nila. Dahil sa pag-alala ni Amihan, umalis siya ng mas maaga. Mag-isa siyang naglakad papunta sa parking lot. Mag-isa niyang sinalubong ang anino na bigla na lang sumulpot mula sa likod ng isang sasakyan. At ngayon, nakahandusay siya sa malamig na semento. Ang kanyang hininga ay paputol-putol. Ang lalaking sumalakay sa kanya ay mabilis na tumakbo palayo. Ngunit bago ito tuluyang maglaho sa dilim, may narinig siyang isang pamilyar na boses na bumulong dito. Isang boses na malambing pero puno ng yelo. Isang boses na araw-araw niyang naririnig, pinagkakatiwalaan at minamahal na parang kapatid. Siguraduhin mong tapos na siya. Habang nilalamon ng kadiliman ang kanyang paningin at ang sakit ay sumasabog sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao, iisang bagay lang ang malinaw sa isip ni Hiraya bago siya mawalan ng malay. Iyon ang boses ni Amihan. Ang liwanag mula sa mga kamera ay nakakasilaw. Sunod-sunod, walang tigil. Para kay Dante, ang bawat kislap ay parang isang paghatol, isang paalala ng kasalanang habambuhay niyang dadalhin. Pinilit niyang pigain ang kanyang mga mata para makabuo ng luha. Kailangan niyang umiyak. Iyon ang nasa script. Iyon ang inutos ni Amihan. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso si Amihan. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang balikat. Ang katawan ay nayayanig sa mga hikbing. Kung hindi mo lang alam ang katotohanan, ay aakalain mong tunay. Siya ang larawan ng isang kaibigang naulila. Isang perpektong pagganap. Isang malaking litrato ni Hiraya. Nakangiti, masaya, buhay na buhay. Ang nakatayo sa kanilang likuran. Ang nangiti sa litratong yon ay parang isang sundang na tumatarak sa puso ni Dante. Ginoong Rivas, tanong ng isang reporter mula sa nagkakagulong mga miyembro ng media, ano po ang susunod na mangyayari sa Hiraya Wellness Sanctuary ngayong wala na po ang nagtatag nito? Huminga ng malalim si Dante. Pinilit na patatagin ang kanyang boses. Ang legacy ni Hiraya ay magpapatuloy, sabi niya. Ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Ipagpapatuloy namin ni Amihan ang lahat ng kanyang nasimulan para sa kanya. Sa tabi niya, bahagyang itinaas ni Amihan ang kanyang ulong puno ng luha. Tumingin siya sa mga kamera, ang kanyang mga mata ay namumula at malungkot. Hindi namin siya bibiguin, sabi niya sa basag na boses. Ang Hiraya Wellness Sanctuary ay hindi lang isang negosyo. Ito ang buhay niya. At ngayon, ito na rin ang magiging buhay namin. Niyakap niya si Dante. Sa harap ng mga kamera, iyon ay isang yakap ng dalawang taong nagdadalamhati, naghahanap ng lakas sa isa't isa. Ngunit sa pandinig ni Dante, may ibinulong si Amihan. Isang bulong na puno ng tagumpay at pagbabanta. Ayusin mo, Dante. Isang maling galaw mo lang. Sabay tayong babagsak. Pagkatapos ng press conference, mabilis silang dumaan sa isang pribadong exit, papalayo sa mga matang mapanuri. Sa loob ng dating opisina ni Hiraya, ang katahimikan ay mabigat. Dito, wala ng mga kamera, wala ng mga reporter, walang dahilan para umarte. Ang unang ginawa ni Amihan ay kumuha ng tissue at marahas na pinunasan ng kanyang mga pekeng luha. Itinapon niya ito sa basurahan na para bang isang maruming bagay. Humarap siya sa malaking salamin sa dingding. Tiningnan ang sariling refleksyon at dahan-dahang ngumiti. Isang nangiting malamig, matalim, at puno ng kasiyahan. Ang babaeng kanina lang ay nagluluksa, ay naglaho na. Ang naiwan ay isang halimaw na nagsuot ng kanyang balat. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Akin na. Hindi makatingin si Dante. Paulit-ulit siyang naglalakad sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Amihan, hindi ko na kayag to. Ang mga tingin nila.
Parang alam nila. Paano kung may makatuklas? Paano kung, paano kung ano, Dante? Putol ni amihan sa kanya. Ang boses ay wala ng bahid ng anumang lambing. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Manahimik ka kung ayaw mong ikaw ang unahin kong ilaglag. Kasama ka rito. Pinili mo to nung una pa lang. Pero hindi ganito ang usapan. Ang akala mo ay mababayaran ang mga utang mo sa sugal ng walang kapalit? Tumawa si amihan, isang tawang walang saya. This is the price. At ngayon, akin na ang premyo. Lumapit siya sa mesa ni Hiraya. Hinaplos ang pangalang nakaukit sa nameplate na gawa sa kahoy. Effective tomorrow, this will be rebranded. Amihan's touch. Maganda. 'Di ba? Mas may dating. Napasuklay si Dante sa kanyang buhok. Sa sobrang pagkabalisa, baliw ka na? Matagal na. Sagot ni amihan. Hindi inaalis ang tingin sa nameplate. Simula pa noong inagaw niya sa akin ang lahat. Malayo sa marangyang gusali ng spa, sa isang maliit na kubo sa gilid ng isang palaisdaan, may ibang laban na nagaganap. Ang laban para sa buhay. Nakahiga sa isang lumang papag si Hiraya. Ang kanyang mukha at itaas na bahagi ng katawan ay nababalutan ng makapal na benda na basang-basa sa kung anong halamang gamot. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Sa tabi niya ay si Mang Lando, ang matandang hardinero ng spa. Pinupunasan ang noo ng babaeng itinuring na niyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at galit. 3 linggo bago ang insidente, habang nag-aayos siya ng mga halaman malapit sa bintana ng opisina ni amihan, narinig niya ang isang pagtatalo. Mga sigaw tungkol sa pera, sa pagkilala, sa mga ideyang ninakaw daw. Narinig niya ang banta ni amihan. Akin dapat ang lahat ng ito, at kukunin ko yon, Hiraya. Sa ayaw at sa gusto mo. Kinababahan noon si Mang Lando. Kinabukasan, habang naglilinis sa ilalim ng mesa ni amihan, iniwan niya roon ang isang maliit na voice recorder na regalo sa kanya ng anak. Isang maliit na bagay na umaasa siyang hindi niya kakailanganin. Ngunit kailangan niya pagkatapos siyang sibakin ni amihan sa trabaho nang walang dahilan. 2 araw bago ang pag-atake, kinuha niya ang recorder at narinig niya ang lahat, ang buong plano. Kaya noong gabing iyon, hindi siya umalis. Nagtago siya sa dilim. Nakita niya ang lahat. Hinintay niyang umalis ang salarin at si amihan bago siya lumapit sa katawang inaakala nilang patay na. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang dikipad na telepono at dinial ang isang numerong matagal na niyang saulo. Isang numero sa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang sandali, isang tinig ang sumagot mula sa kabilang linya. Lando, bakit ka napatawag? Kailangan ko ng tulong mo. Nanginginig ang boses ni Mang Lando. Ang anak ni Don Alberto. Si Hiraya, sinubukan siyang patayin. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na mahinahon ngunit puno ng awtoridad ang nagsalita. Nasaan siya? Nasa akin. Buhay pa pero malubha. Dalhin mo siya sa pier sa Lingayen bukas ng madaling araw. May sasalubong sa iyong bangka. Huwag kang mag-alala sa mga papeles. Ako na ang bahala. Salamat. Salamat. Humihikbing sabi ni Mang Lando. Bago ibaba ang tawag, may huling sinabi ang lalaki sa kabilang linya. Isang pangakong nagbigay ng kislap ng pag-asa sa madilim na sitwasyon. Dalhin mo siya sa akin. Ako na ang bahala. 1 taon. 365 araw. 8,760 oras. Ganoon katagal na muhay si Hiraya sa impyerno. Isang impyernong amoy antiseptiko, may lasa ng gamot, at may tunog ng walang katapusang pagpibip ng mga makina sa ospital.
Isang pribadong silid sa isang eksklusibong ospital sa Seoul, South Korea ang naging kanyang kulungan at kanlungan. Ang unang ilang buwan ay isang malabong panaginip na puno ng sakit. Ang bawat paggising ay isang pagharap sa apoy na muling nagliliyab sa kanyang alaala. Ang bawat paggalaw ay isang paalala ng kanyang nasirang katawan. Ang bawat pagpikit ay ang pagbabalik ng imahe ni Amihan. Ang ngiti nito, ang yakap, at ang bulong na puno ng lason. May mga gabing sisigaw siya sa kanyang pagtulog. May mga araw na tititigan lang niya ang puting kisame. Ang isip ay blangko. Ang puso ay manhid. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, sa pinakasulok ng kanyang durog na kaluluwa, isang buto ng galit ang nagsimulang tumubo. Isang galit na naging panggatong niya para bumangon, para maglakad, para sumunod sa bawat masakit na physical therapy session. Ang sakit ay naging kanyang kaibigan. Ang galit ay naging kanyang lakas. At sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, naroon si Dr. Rafael De Leon, isang lalaking may mahinahong mga mata, ngunit may mga kamay na kayang bumuo muli ng isang nasirang obra. Hindi lang siya basta doktor. Naging anino siya ni Hiraya, isang tahimik na presensyang nagbibigay ng lakas nang hindi nagsasalita. Hanggang sa dumating ang araw na yon, ang araw ng pagtatapos at pagsisimula. Handa ka na ba? Tanong ni Dr. Raraf. Ang kanyang boses ay malumanay. Hawak niya sa kamay ang gunting na puputol sa huling piraso ng benda. Nakatayo si Hiraya sa harap ng isang malaking salamin na natatakpan pa ng puting tela. Hindi siya sumagot. Tumangulang siya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan, tinanggal ni Dr. Raf ang huling sapin ng gasa. Naramdaman ni Hiraya ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang bagong balat. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, hinila ng doktor ang telang nakatakip sa salamin. Katahimikan. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang estranghera. Maganda. Higit pa sa maganda. Ang mga mata ay tila mas may lalim. Ang panga ay mas matalas. Ang mga labi ay may perpektong kurba. Isang mukhang kayang palamigin ang isang silid sa isang tingin lamang. Perpekto ang pagkagawa. Walang bakas ng kahit anong peklat. Ngunit hindi ito ang kanyang mukha. Hinaplos ni Hiraya ang pisngi ng babae sa salamin. Malamig, walang buhay. Ito ay isang maskara. Isang magandang maskara na itatago ang lahat ng galit at pait na nag-aalab sa loob niya. Walang luhang pumatak. Walang pagkabigla. Tanging isang malamig at tahimik na pagtanggap. Magaling ang iyong trabaho, Doc, sabi ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang paos, iba sa dati niyang malambing na tono. Salamat. Tinitigan siya ni Dr. Raf, may lungkot sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang ang trabaho ko, Hiraya, pero ang paghilom ng nasa loob, wala sa mga kamay ko yon. Naupo sila sa tapat ng malaking bintana na tanaw ang abalang syudad ng Seoul. Bakit mo to ginawa, Raf? Tanong ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin sa labas. Ang lahat ng ito, ang tulong mula kay Mang Lando, ang pagdala sa akin dito, ang mga operasyon, utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Pero bakit? Huminga ng malalim si Dr. Raf. Kumuha siya ng isang wallet sa loob ng kanyang coat at may inilabas mula roon. Isang kupas na litrato. Dahil ang halimaw na sumira sa'yo, sabi niya. Iniabot ang litrato kay Hiraya. Ay siya ring halimaw na sumira sa kapatid ko. Kinuha ni Hiraya ang litrato. Larawan ito ng isang nakangiting babae. Maganda at puno ng pangarap. May pamilyar sa kanyang mga mata. Siya si Selena, ang bunso kong kapatid. Pagpapatuloy ni Dr. Raf. Isa siyang mahusay na jewelry designer. Naging business partner sila ni Amihan. 5 taon na ang nakalipas. Si Selena ang utak sa mga disenyo, si Amihan ang sa marketing.
Pero nilinlang siya ni Amihan. Ninakaw ang lahat ng designs, ibinenta sa isang malaking kumpanya at pinalabas na si Selena ang nagnakaw. Nawala ang lahat sa kapatid ko. Ang negosyo, ang reputasyon, ang amor proprio. She fell into a deep depression at isang araw, sumuko na lang siya. Ang huling mga salita ay puno ng sakit na hindi na kayang itago ng doktor. Tumingin si Hiraya mula sa litrato patungo sa doktor. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang sila basta doktor at pasyente. Sila ay dalawang taong pinag-isa ng iisang kaaway. Kaya nang tumawag si Mang Lando, na dati ring katiwala ng aming pamilya, alam ko na kailangan kong kumilos, sabi ni Raf. Para sa kapatid ko. At ngayon, para sa'yo. Ibinalik ni Hiraya ang litrato. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang babaeng pumasok sa ospital na ito, 1 taon na ang nakalipas ay durog, mahina, at biktima. Ngayon, iba na. Ang apoy sa kanyang kalooban ay hindi na lang basta galit. Isa na itong nagbabagang determinasyon. Hindi na ako si Hiraya, deklara niya sa isang boses na malamig at matigas na parang bakal. Namatay na si Hiraya sa parking lot na yon. Tumingin siya kay Dr. Raf. Ang mga mata ng kanyang bagong mukha ay walang emosyon ngunit nag-aalab. Mula ngayon, ako si Liwayway. Ang pagsilang ng isang bagong araw, ang bukang liwayway, pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Kinagabihan, mag-isa sa kanyang silid, binuksan ni Liwayway ang kanyang laptop. Isang klik lang, lumabas ang balita mula sa Pilipinas. At naroon sa pinakagitna ng screen, nagniningning sa isang magarang gown. Hawak ang isang tropeyo. Ang nakangiting mukha ni Amihan Cortez. Ang headline, Amihan Cortez, tinanghal na Businesswoman of the Year. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-book ng isang one-way ticket pabalik sa Pilipinas. Oras na para bumalik. Oras na para singilin ang utang. Ang hangin ng Pilipinas. Mainit, maalinsangan at pamilyar. Ito ang unang sumalubong kay Liwayway pagbaba niya sa hagdan ng kanyang private jet. Humigop siya ng malalim, pinuno ang kanyang mga baga. Amoy lupa, amoy usok, amoy bahay. Ngunit wala na siyang tahanan dito. Ang lungsod ng Maharlika, ang syudad na dati saksi sa kanyang mga pangarap, ngayon ay isa na lamang malaking entablado para sa kanyang paghihiganti. Isinuot niya ang kanyang malaking Chanel sunglasses, itinago ang kanyang mga mata na walang emosyon. Sa likod niya, isang asistente ang maasikasong kumuha ng kanyang mga gamit. Ang kanyang bawat kilos ay kalkulado. Ang kanyang pananamit, isang itim na power suit na tila hinulma sa kanyang katawan, ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Wala ni isang bakas ng Hiraya Montesillo na minsan ay naging simple at mahinhin. Ang babaeng bumaba sa eroplanong iyon ay si Liwayway at handa na siyang magsimula. Makalipas ang 2 araw, isang mamahaling European sedan ang huminto sa tapat ng isang pamilyar na gusali. Mula sa bintana ng kotse, tinitigan ni Liwayway ang malaking karatula. Amihan's Touch. Napakuyom ang kanyang kamao sa loob ng kanyang Hermes bag. Pinalitan nito ang pangalan. Inangkin nito ang lahat. Maghintay ka lang dito, utos niya sa kanyang driver bago bumaba. Pagpasok niya sa lobby, ang pamilyar na amoy ng lemongrass at lavender ay agad na yumakap sa kanya. Ngunit ngayon, ito'y parang lason sa kanyang pang-amoy. Ang receptionist, isang bagong mukha, ay agad siyang binati ng isang matamis na ngiti. Good afternoon, ma'am. Welcome to Amihan's Touch. Do you have an appointment? I booked your most exclusive package, the Maharlika Rejuvenation, sagot ni Liwayway. Ang boses ay malamig at may autoridad. Under the name Liwayway.
Agad na nagbago ang tindig ng receptionist. "Oh yes, Miss Liweiwei, we've been expecting you. This way, please." Habang ginagabayan siya papasok sa isang VIP room, bawat sulok ng lugar ay kanyang sinusuri. May mga binago si Amihan, mga bagong palamuti, ibang kulay ng pader. Ngunit ang kaluluwa ng lugar, ang disenyo na si Hiraya mismo ang gumawa, ay naroon pa rin. Isang therapist ang pumasok para simulan ang kanyang foot spa. Pagbukas pa lang ng bote ng essential oil, itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay. "Sandali," sabi niya. Natigilan ng therapist. "Yes, ma'am?" "Anong oil yan?" "Ilang-ilang po, ma'am. Our signature scent for relaxation." Umiling si Liwayway. "Pakicheck nga. I believe this isn't pure grade ilang-ilang. Amoy diluted. It lacks the deep floral undertone." Nataranta ang therapist. "Po? Sigurado po akong..." "Sigurado ako," putol ni Liwayway. Hindi itinaas ang kanyang boses, ngunit puno ng katiyakan. "I know my oils. Dalhin mo sa akin ang inyong head therapist." Ang maliit na komosyon ay umabot sa opisina ni Amihan. Sino raw ang kliyenteng VIP na nagrereklamo? Pagkarinig sa pangalan, napakunot ang noo ni Amihan. Liwayway, isa sa mga pangalan sa listahan ng mga posibleng investor na matagal na niyang sinusubukang makuha. Kinailangan niyang personal na humarap. Pumasok si Amihan sa VIP room. Ang kanyang peking na kamangiti ay nakapaskil na sa kanyang mukha. "Good afternoon. I'm Amihan Cortez, the owner. I'm so sorry for any inconvenience, miss." Dahan-dahang inalis ni Liwayway ang tuwalya sa kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Amihan. Ang mga matang yun. Ang kulay ay bahagyang binago ng contact lens, ngunit ang talim ng titig ay pareho. "Liwayway. Just Liwayway." Natigilan si Amihan. May kung anong pamilyar sa babaeng nasa harap niya, ngunit hindi niya ito matukoy. Marahil ay ang tindig o ang paraan ng pagtitig, ngunit ang muka ay ganap na bago. "It's a pleasure to finally meet you, Miss Liwayway," sabi ni Amihan. Inunat ang kanyang kamay. Hindi ito tinanggap ni Liwayway. Sa halip sinabi niya, "You have a beautiful place. The previous owner must have had impeccable taste." Ang bawat salita ay may diin, isang patagong sundang. Nawala ng bahagya ang nangiti ni Amihan. "Ah yes, Hiraya was very talented." "Sayang at maaga siyang nawala," sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Amihan. Hinahanap ang kahit anong kislap ng pagkakasala. Wala. Perpekto ang maskara nito. Pagkatapos ng kanyang treatment, naglakad si Liwayway palabas. Nagkataon namang papasok noon si Dante. May dalang mga dokumento. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Walang reaksyon si Dante. Para sa kanya, isa lang si Liwayway sa mga mayayamang kliyente. Ngunit iyon ang parte ng plano. Habang papalapit siya sa pinto, sinadya ni Liwayway na mahulog ang isang sedang panyo mula sa kanyang bag. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas. "Miss!" tawag ni Dante. Yumuko siya para pulutin ang panyo. At sa sandaling iyon, sa pagdampi ng tela sa kanyang mga daliri, naamoy niya ito. Isang halimuyak na hinding-hindi niya malilimutan. Frele de Coeur. Isang mamahalin at bihirang pabango. Ang signature scent ni Hiraya. Ang pabangong isinusuot nito araw-araw. Ang pabangong naamoy niya sa unan nito tuwing umaga. Napatigil ang mundo ni Dante. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang likod ng babaeng papalayo, papasok sa isang mamahaling kotse. Sino siya? Paanong posible? Nanginginig na tinitigan ni Dante ang panyo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sa papalayong sasakyan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang takot na mas malala pa sa takot niya kay Amihan. Sa loob ng kotse,
Tiningnan ni Liwayway ang sarili sa salamin. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang pain na ilagay na, at alam niyang kakagatin ito ng pinakamahinang isda, ang bango. Hindi maalis sa isip ni Dante ang bango ng pabangong iyon. Ilang araw na siyang balisa. Sa gabi, binabangungot siya, hindi tungkol sa nasusunog na mukha ni Hiraya, kundi tungkol sa isang multo na may mukha ng isang estranghera, ngunit may amoy ng kanyang asawa. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na nagkataon lang, maraming tao sa mundo. Marahil ay may iba pang gumagamit ng pabangong iyon. Ngunit hindi niya kayang kumbinsihin ang sarili. Ang titig ng babaeng iyon, kahit saglit lang ay may dalang bigat na tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Upang takasan ang kanyang mga demonyo, ginawa niya ang dati niyang ginagawa. Uminom. Nasa isang mamahaling lounge bar siya, mag-isang nakaupo sa isang madilim na sulok, hawak ang isang baso ng whiskey. Dito niya sinusubukang lunurin ang takot at ang pagsisisi. Dito niya pansamantalang nakakalimutan ng kontrol ni Amihan sa kanyang buhay. Is this seat taken? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin at halos mabulunan sa kanyang iniinom. Nakatayo sa harap niya si Liwayway. Mas nakakasilaw pa ito ngayon kaysa noong huli niya itong makita. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na yakap sa kanyang perpektong katawan. Ang buhok nito ay nakaayos sa malalaking alon at ang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula. Miss Liwayway, nautal na sabi ni Dante. Ngumiti ito, isang nangiting kayang magpatigil ng trapiko. So you remember me? Umupo ito sa tapat niya nang hindi na naghihintay ng paanyaya. Small world, isn't it, Mr. Rivas? Dante. Just Dante. Mabilis niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Sumenya si Liwayway sa bartender. A glass of your best red wine. Humarap itong muli kay Dante. Relax, Dante. I'm here for a drink just like you. And maybe a little business. Tumaas ang kilay ni Dante. Business? I heard things, sabi ni Liwayway. Ang boses ay tila isang mapang-akit na bulong. I heard you're the brains behind Amihan's Touches expansion plans. Masyado kang magaling para manatili lang sa anino ng partner mo. Ang mga salita ay tumama sa ego ni Dante. Totoo, marami siyang ideya na hindi pinapakinggan ni Amihan. Palagi siyang itinuturing na seconde in command lang. I do my part, sabi niya. Your part? Tumawa ng mahina si Liwayway. I think you do more than your part. Nakita ko ang mga numero. The business has been doing well since you and Miss Cortez took over. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Pero hanggang kailan ka papayag na maging numero 2 lang? Parang ahas na unti-unting pumupulupot sa kanyang isipan ang mga salita ni Liwayway. Ito ang mga bagay na siya mismo ang nag-iisip tuwing gabi. Ang pait ng pagiging utusan lang. I'm an investor, Dante. Pagpapatuloy ni Liwayway. I'm always looking for brilliant minds to partner with. Mayroon akong isang proyektong iniisip, isang bagay na mas malaki pa sa Amihan's touch. But I need someone I can trust. Someone with vision. Someone like you. Nakatitig lang si Dante, hindi makapagsalita. Ito na ba ang pagkakataon niyang kumawala? Ang pagkakataong magkaroon ng sarili niyang pangalan? Pero partner ko si Amihan. Sabi niya, kahit ang mga salita ay walang bigat. Ngumisi si Liwayway. Partner? O ang babaeng may hawak sa'yo sa leeg? Be careful, Dante. I've dealt with people like her. They're loyal only to themselves. Sa oras na wala ka ng pakinabang, itatapon ka niya na parang basura. Tumayo na si Liwayway. Inilapag sa mesa ang kanyang business card. Think about it. Kapag handa ka ng maging sarili mong boss, tawagan mo ako. Naglakad na ito palayo.
Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Iniwan si Dante na tulala at ang isip ay naglalakbay. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang nagmamaneho pawi, hindi mapakali si Dante. Ang tukso ng alok ni Liwayway ay napakalakas, ngunit mas malakas ang takot na bumabalot sa kanya. Pagdating sa bahay, ang mansyon na dati ay simbolo ng tagumpay nila ni Hiraya. Dumiretso siya sa dati nilang kwarto, isang silid na hindi na niya pinapasok. Binuksan niya ang aparador ni Hiraya. Naroon pa rin ang mga damit nito, ang mga sapatos. Hinawakan niya ang isang seda na damit at naamoy niya ito. Ang bango ng Frel de Coeur. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, ang puso ay parang pinipiga. Multo ba ito o isang babala? Samantala, hindi lang si Dante ang pinupuntirya ni Liwayway. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa spa, ngunit hindi para magpa-treatment. Kinausap niya ang mga matatagal ng empleyado, mga taong tapat kay Hiraya noon. Isang hapon, sa isang maliit na kapihan malapit sa spa, lihim niyang kinausap si Aling Martha, ang head therapist na halos 10 taon nang naninilbihan sa spa. "Kumusta na kayo dito, Aling Martha?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay mas malumanay ngayon. "Ayos lang po, ma'am," sagot ng matanda. Kahit bakas sa mukha nito ang pagod. Iba pa rin po talaga noong si Ma'am Hiraya pa ang namamahala. Masaya. Parang pamilya. "I heard," sabi ni Liwayway. "Balita ko, maraming binago si Miss Cortez, pati ang kalidad ng mga produkto, ibinabaraw para makatipid." Napayuko si Aling Martha. "Hindi ko po masasabi, ma'am." Hinawakan ni Liwayway ang kamay nito. "Naiintindihan ko, pero ang mga taong tapat at mahuhusay hindi dapat nasasayang. Gaya ng sabi ko sa'yo, I'm planning to build my own spa, a real sanctuary. At kailangan ko ng mga taong tulad mo, mga taong may puso sa trabaho." Nag-angat ng tingin si Aling Martha, may bagong kislap sa kanyang mga mata. "Talaga po, ma'am?" Tumango si Liwayway. "Keep your lines open. At kung meron kang anumang kailangan o kung may makita kang anumang hindi tama, huwag kang mag-atubiling tawagan ako." Ang mga lamat sa perpektong pader ni Amihan ay nagsisimula ng lumitaw. Isang asawang nagdududa, mga empleyadong nawawalan ng tiwala, at sa gitna ng lahat, isang misteryosong babae ang humahabi ng isang sapot na hindi pa nila nakikita. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, nakatanggap si Amihan ng isang email sa kanyang personal account. Isang email na walang subject at walang sender. Naglalaman ito ng iisang attachment. Pagbukas niya, isang litrato ang lumitaw. Isang malinaw na kuha kay Dante at Liwayway sa bar. Magkalapit ang kanilang mga mukha. Tila may ibinubulong na isang matamis na sekreto. Nanginig ang kamay ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at suspetsa. Sino ang babaeng ito? At ano ang ginagawa niya kasama ng kanyang asawa? Ang imahe sa screen ng kanyang telepono ay tila isang tatak na bakal na ipinapaso sa utak ni Amihan. Si Dante at ang babaeng iyon. Magkalapit. Nagbubulungan. Nagtatawanan. Paranoia. Iyon ang unang gumapang sa kanyang sistema. Isang lason na mas mabagsik pa sa asidong ipinabuhos niya sa mukha ni Hiraya. Sino si Liwayway? Isang investor o isang ahas na dahan-dahang pumapasok sa kanyang paraiso? Hinintay niya si Dante na umuwi ng gabing iyon. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Hinayaan niya itong maligo, magbihis, at humiga sa tabi niya. At sa sandaling akala ni Dante ay payapa na ang lahat, doon niya sinindihan ng apoy. "Sino siya, Dante?" tanong niya sa dilim. Ang boses ay kalmado, ngunit may lamig ng yelo. Natigilan si Dante. "Sino?" Inilawan ni Amihan ang screen ng kanyang telepono at itinapat ito sa mukha ni Dante.
Ang liwanag nito, ang tanging ilaw sa kanilang kwarto. Siya. Namilog ang mga mata ni Dante. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ami, saan mo nakuha yan? Wala yan. Nagkataon lang na, huwag ako, Dante. Putol ni Amihan. Dahan-dahang bumangon. Kilala kita. Alam ko ang amoy ng kasinungalingan. Ano ang kailangan niya sa'yo? Wala. Nagpakilala lang siya bilang investor. Pinag-uusapan lang namin ang negosyo. Depensa ni Dante. Ang boses ay nanginginig. Negosyo? Tumawa si Amihan. Isang tawang walang kagalakan. Ang negosyo na ako. Ang nagtayo mula sa abo ng kaibigan ko? O bago na naman nating negosyo? Isang negosyo sa likod ko. Hindi sa ganoon, Amihan. Then what is it? Sigaw niya. Ang pagkakalma ay biglang naglaho. Hinagis niya ang telepono sa dingding at ito'y nabasag. Mayroon ba siyang wala ako? Pera? Ganda? O baka naman, mayroon siyang amoy na pamilyar sa'yo? Natigilan si Dante sa huling tanong. Nahuli siya. Ang kanyang reaksyon, ang kanyang pananahimik ay sapat ng sagot. Ngunit si Amihan, sa kanyang galit ay hindi iyon nakita. Ang nakita lang niya ay isang taksil na asawa at isang misteryosang karibal. Layuan mo siya, Dante. Isang beses ko palang makitang malapit ka sa babaeng yan. Sisiguraduhin kong pareho kayong magbabayad. Kinabukasan, kumilos si Amihan. Kumuha siya ng isang pribadong investigador. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Liwayway. Bawat butas, bawat dumi, bawat sikreto. Gusto kong malaman. Ngunit pagkalipas ng isang linggo, bumalik ang investigador na walang dala. Ang background ni Liwayway ay perpekto. Masyadong perpekto. Galing sa isang mayaman at pribadong pamilya sa Europa. Walang bahid ang record. Isang multo na bigla na lang lumitaw sa lungsod ng Maharlika na may dalang malaking pera. Ang pagiging perpekto nito ay lalo lang nagpatindi sa paranoia ni Amihan. At habang abala siya sa paghahanap ng multo, doon umatake si Liwayway. Isang umaga, sumabog ang isang balita sa social media. Isang sikat na beauty blogger na may milyon-milyong followers ay nag-post ng isang video. Umiiyak ito habang ipinapakita ang kanyang mukha na puno ng mapupulang pantal at pamamaga. I'm so sorry to show you this, guys, humihikbing sabi ng blogger sa video. But I have to warn you, I had the Maharlika Rejuvenation Package at Amihan's Touch 2 days ago. And this is what happened. The new organic oil they used. It burned my skin. Ang video ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Amihan's Touch burns, justice for beauty. Ang telepono sa spa ay walang tigil sa pag-ring. Mga kliyenteng nagka-cancel, mga reporter na nagtatanong. Ang stock price ng kanilang kumpanya, nakalilista lang sa merkado, ay biglang bumagsak. Maghanap kayo ng paraan. Sigaw ni Amihan sa kanyang mga staff sa isang emergency meeting. Maglabas tayo ng statement. Sabihin nating isolated case ito. Mag-offer tayo ng libreng serbisyo. Do something. Ngunit huli na ang lahat. Naitanim na ang duda. Upang mailigtas ang nasisirang reputasyon, kailangan ni Amihan ng malaking pera para sa isang malawakang PR campaign at para bayaran ng blogger para manahimik. At doon niya natuklasan ang isang bangungot na mas malala pa kay Liwayway. Habang desperadong sinusuri ang mga bank account ng kumpanya, napansin niyang may malalaking halaga na nawawala sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Mga miscellaneous expenses na pirmado ni Dante. Nasa gitna siya ng pagtawag sa kanyang accountant nang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Hello? Sagot niya, iritado. Si Amihan Cortez ba to? Tanong ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, who's this?
Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, yung asawa mo, si Dante Rivas. May utang siyang 5 milyon sa boss ko at 1 linggo na siyang delayed. Napatigil sa paghinga si amihan. Ano? Nagkakamali ka yata ng numero. Tumawa ang lalaki. Hindi kami nagkakamali, misis. Lalo na sa pera. Itanong mo sa asawa mo ang tungkol sa mga talo niya sa kasino sa Macau at sa online sabong. Bayaran niyo ang utang sa loob ng 48 oras kung ayaw niyong pulutin ang mga daliri niya sa iba't ibang basurahan sa Maynila. Click! Nabitawan ni amihan ang telepono. 5 milyon. Pera sa sugal. Ang mga nawawalang pondo. Lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Hindi lang siya niloloko ni Dante sa ibang babae, ninanakawan siya nito. At ngayon, dahil sa kahinaan nito, ang buong imperyong itinayo niya ay nanganganib gumuho. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang magarang opisina, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati. Isang batang amihan na walang-wala, na kailangang makipaglaban para sa bawat sentimo. Desperasyon. Iyon ang naramdaman niya. Isang dalisay at nakakabaliw na desperasyon. Sa kabilang banda ng syudad, sa parehong oras, si Dante ay nakatanggap ng text mula sa parehong numero. Isang litrato ng pinto ng kanilang bahay na may kalakip na mensahe, 48 hours. Nanginginig ang buong katawan ni Dante. Wala siyang 5 milyon. Si amihan. Sa galit nito ngayon, ay siguradong hindi siya tutulungan. Patay siya. Tapos na ang laro. Sa gitna ng kanyang panik, may naaalala siya. Isang business card na itinago niya sa kanyang wallet. Isang alok. Isang pangako. Ang kanyang huling pag-asa. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Liwayway. Hello! Sagot ng isang pamilyar na boses. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dante. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Tulungan mo ako, sabi niya. Gagawin ko ang lahat. Gagawin mo ang lahat? Ang tanong ni Liwayway sa kabilang linya ay hindi tunog interesado. Ito ay malamig, kalkulado, na parang isang negosyanteng sinusuri ang halaga ng isang produktong may depekto. Para sa kanya, si Dante ay iyon, isang sirang bagay na maaari pa niyang pakinabangan. Oo, lahat, sagot ni Dante. Ang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon. Kailangan ko ng 5 milyon, kaagad. May ilang segundong katahimikan. Para kay Dante, ang bawat segundong yon ay parang isang walang hanggan. Alam ko, sa wakas ay sabi ni Liwayway. Alam ko rin ang tungkol sa mga utang mo, Dante, at sa beauty blogger, at sa bumabagsak na stock prices. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ang lahat ng iyan? Napatigil si Dante. Ang takot sa kanyang sistema ay dahan-dahang nahaluan ng pagkamangha at pagkalito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Dante, ay wala nang makakatulong sa'yo kundi ako, sabi ni Liwayway. Ibibigay ko sa'yo ang 5 milyon sa isang kondisyon. Kahit ano, sabihin mo lang. Gusto kong malaman ang lahat, bawat deal na isinasara ni amihan, bawat plano niya para sa kumpanya, bawat sikreto na itinago niya sa accounting books. Gusto ko ng kopya ng lahat ng financial records, maging mata at tenga ko sa loob ng imperyo niyo. Ito ay isang kasunduan sa demonyo. Isang tahasang pagtataksil, ngunit sa pagitan ng pagtataksil at ng mga daliring ipapadala sa kanya, sa loob ng isang kahon, ang pagpipilian ay malinaw. Sige, halos pabulong na sagot ni Dante. Good. Magkita tayo bukas ng tanghali sa Kalinaw Cafe. Magdala ka ng panimula. Click. Kinabukasan, sa isang tahimik na sulok ng Kalinaw Cafe, naganap ang transaksyon.
Inilapag ni Dante sa ibabaw ng mesa ang isang itim na USB flash drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nandyan ang financial reports para sa huling quarter at ang proposal para sa bago niyang skincare line. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Liwayway. Kinuha ni Liwayway ang USB at isinilid sa kanyang bag. Mula sa parehong bag, kumuha siya ng isang sobrang makapal at inilapag ito sa mesa. 1,000,000, cash. Iyan ang paunang bayad para makahinga ka ng kaunti. Ang natitirang 4,000,000, ibibigay ko kapag nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Pero sabi mo, ang sabi ko, tutulungan kita. Hindi ko sinabing ililigtas kita ng libre. Putol ni Liwayway. Ang mga mata ay matalim. This is a transaction, Dante. Every piece of information has a price. Now go. Bayaran mo kung sino man ang kailangan mong bayaran at umarte kang parang walang nangyari. Si Dante ay naging isang ganap na papet. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ginamit niya ang kanyang access bilang co-owner para kopyahin ang mga sensitibong file, i-record ang mga pribadong pag-uusap at ipasa ang lahat kay Liwayway. At si Liwayway, na armado ng impormasyon, ay naging isang anino na laging isang hakbang sa unahan ni Amihan. Isang araw, si Amihan ay papunta na sa isang mahalagang pulong, isang kasunduan sa isang malaking department store chain para maging eksklusibong distributor ng bago niyang skincare line. Ito ang inaasahan niyang mag-aangat muli sa kanyang kumpanya. Puno siya ng kumpiyansa. Ngunit pagdating niya sa meeting room, naroon na ang board of directors ng department store at kasama nila ang isang hindi inaasahang bisita, si Liwayway. Miss Cortez, thank you for coming, sabi ng CEO. But I'm afraid we have to postpone our partnership. Miss Liwayway here presented a counteroffer. Hindi lang mas maganda ang terms, kundi mukhang mas handa rin ang kanyang produkto na ilabas sa merkado. In fact, it's almost identical to yours, but better. Gumuho ang mundo ni Amihan. Paanong nalaman ni Liwayway ang tungkol sa produkto? Ang formula? Ang marketing plan? Lahat ay top secret, maliban sa iisang tao, Dante. Ang pagdududa ay naging isang nag-aapoy na katiyakan. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi. Sa halip, nagpunta siya sa isang electronics shop. Bumili siya ng isang maliit na spy camera, isa sa mga mukhang ballpen. Kinabukasan habang nasa labas si Dante para sa isang meeting, pumasok si Amihan sa opisina nito. Itinanim niya ang kamera sa isang anggulo na kitang-kita ang computer at ang lamesa ni Dante. Pagkatapos, umalis siya at naghintay. Mula sa kanyang laptop sa bahay, pinanood niya ang live feed. Nakita niya ang pagbalik ni Dante, ang pag-upo nito sa kanyang mesa. Ang maingat nitong paglingon sa paligid bago isaksak ang isang USB sa kanyang computer. Nakita niya ang pag-drag and drop nito ng mga folder na may label na confidential at Q for projections. Ang bawat click ng mouse ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Amihan. Ang pagtataksil ay malinaw, hindi na isang multo. Ito ay totoo. At ang ahas na kanyang inalagaan ay nasa sarili niyang pamamahay, pero hindi pa tapos ang palabas. Pagkatapos kopyahin ang mga file, may tinawagan si Dante. Nakuha ko na, sabi ni Dante sa telepono. Saan tayo magkikita? Isang maikling sagot. Okay, papunta na ako. Sa Suite 501. Got it? Suite 501 sa isang 5 bituing hotel sa sentro ng lungsod. Pinatay ni Amihan ang kanyang laptop. Ang kanyang muka ay kalmado. Isang nakakatakot na kalma. Ang galit sa loob niya ay napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas mapanganib. Isang desididong paghihiganti. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya pagdating doon. Susugurin, mag-iiskandalo, o manonood lang. Isa lang ang sigurado,
Kailangan niyang makita. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang lalim ng pagtataksil na ito. Sumakay siya sa kanyang kotse at tinahak ang daan papunta sa hotel. Bawat kilometro ay nagpapabigat sa bakal na nakapulupot sa kanyang dibdib. Pinarada niya ang kotse sa tapat ng hotel sa isang lugar na hindi kapansin-pansin. At doon siya naghintay. Hindi nagtagal. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa hotel entrance. Bumaba si Dante, lumingalinga, bago mabilis na pumasok sa lobby. Pinanood siya ni Amihan. At pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng elevator sa lobby. At lumabas ang isang babae para salubungin siya. Si Liwayway. Magkasama silang pumasok sa elevator. Ang katawan ay halos magkadikit. At habang pinapanood sila ni Amihan, mula sa malayo, isang bagay lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sila ay kailangang mawala. Pareho, ang imahe ni Dante at Liwayway na magkasamang nawawala sa pinto ng elevator ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Amihan na parang isang sirang plaka. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi na siya ang babaeng kinatatakutan ni Dante. Hindi na siya ang matalinong negosyante. Isa na lamang siyang babaeng nasugatan, niloko, at handang pumatay. Pumasok siya sa kanilang walk-in closet. Ang kalahati ay puno ng mga mamahaling damit at sapatos niya. Ang kalahati ay para kay Dante. Sa isang iglap ng purong galit, hinila niya ang lahat ng damit ni Dante mula sa mga sabitan. Ang mga designer suit, ang mga mamahaling polo, ang mga sapatos na gawa sa balat. Hinagis niya ang lahat sa gitna ng kanilang kwarto. Kumuha siya ng isang lighter. Nag-aalab ang apoy sa dulo nito. Sumasayaw, nangakit. Ilang segundo siyang nakatitig dito. Isang hakbang na lang at susunugin niya ang lahat. Ngunit pinatay niya ito. Hindi. Masyadong madali iyon. Masyadong simple. Ang pagtataksil na ito ay humihingi ng isang parusang mas masakit kaysa sa apoy. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa mahanap niya ang isang pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalang nakatago sa ilalim ng code na serbisyo o service. Isang taong may utang na loob sa kanya. Isang taong hindi nagtatanong, kumikilos lang kapalit ng tamang halaga. Kailangan ko ng pabor, sabi ni Amihan, nang direkta nang sumagot ang kabilang linya. Nakikinig ako. Sagot ng magaspang na boses. May isang babae. Pangalan niya, Liwayway. Gusto kong magmukha itong aksidente. Isang car crash, isang robbery gone wrong. Bahala ka na. Basta siguraduhin mong hindi na siya magigising pa. May katahimikan sa kabilang linya. Maselan yan. Doble ang bayad. Walang problema sa pera. Sagot ni Amihan. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Gawin mo lang ng malinis. Habang si Amihan ay nagpaplano ng kamatayan, si Liwayway naman ay tatanggap ng isang bagay mula sa nakaraan. Sa Suite 501, iniabot ni Dante ang huling USB. Iyan na ang lahat. Sabi niya, ang muka ay pagod at puno ng pagsisisi. Ang mga bank record, ang mga offshore account kung saan niya itinatago ang pera, kumpleto na. Inabot ni Liwayway ang isang bank check. 4 na milyon, gaya ng napag-usapan. Tinitigan ni Dante ang check. Ito na ang katubusan niya mula sa mga pating, ngunit alam niyang ito rin ang selyo ng kanyang habang buhay na pagkakatali sa kasalanan. Umalis ka na, sabi ni Liwayway, tila nababasa ang kanyang iniisip. Umalis ka na ng bansa, Dante. Kapag sumabog ito, lahat ng malapit kay Amihan ay madadamay. Ito ay isang payo na may halong babala. Tumango si Dante, kinuha ang check at tumalikod. Walang paalam. Isang duwag hanggang sa huli. Nang makaalis si Dante, may kumatok sa pinto. Si Dr. Raff. Nakuha mo na? Tanong nito. Lahat, sagot ni Liwayway.
Pero may kulang pa. Ang ebidensya ng financial fraud ay sapat na para pabagsakin ang negosyo ni Amihan. Ngunit hindi iyon ang gusto ni Liwayway. Gusto niyang makita si Amihan na nagbabayad para sa bawat sigaw, bawat kirot, bawat luhang pumatak mula sa kanya 1 taon na ang nakalipas. Kailangan niya ng ebidensyang hindi kayang pagdudahan at tila dininig ng langit ang kanyang hiling. Tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. "Hello," sagot niya, nag-aalangan. "Hiraya, ikaw ba yan, iha?" Natigilan si Liwayway. Ang boses na yon, luma na, nanginginig, ngunit puno ng kabaitan na hindi niya malilimutan. "Mang Lando? Salamat sa Diyos." Huminga ng maluwag ang matanda sa kabilang linya. "Nasa Maynila ako. Kailangan kitang makita. Meron akong ibibigay sa'yo. Ang huling baraha." Nagkita sila sa isang tagong lugar sa ilalim ng isang tulay sa gilid ng ilog Pasig. Gabi na. Ang amoy ng ilog at ang ingay ng mga sasakyan sa itaas ay nagsilbing takip sa kanilang lihim na pag-uusap. Lumapit si Mang Lando, may dalang isang maliit na itim na supot. Ang kanyang mukha ay mas tumanda, puno ng mga guhit ng pag-aalala. "Ito," sabi niya, iniaabot ang laman ng supot. "Itinago ko ito sa loob ng 1 taon. Natakot akong ilabas, pero nakita ko sa balita ang ginagawa ni Amihan. At ang tungkol sa babaeng nagngangalang Liwayway, alam kong ikaw na yon. Alam kong bumalik ka na." Binuksan ni Liwayway ang supot. Sa loob nito ay isang maliit at lumang voice recorder. Ang recorder na nagligtas sa kanyang buhay. "Pinakinggan ko ito ng paulit-ulit," sabi ni Mang Lando. Malinaw na malinaw ang boses niya, ang utos niya. Tumingin si Liwayway sa matanda. Ang kanyang mga mata, na laging malamig, ay biglang nagkaroon ng bahid ng luha. Niyakap niya ito. "Salamat, Mang Lando. Utang ko sa inyo ang lahat." "Mag-iingat ka, iha. Isang halimaw si Amihan. At ang mga halimaw, kapag nasukol, mas lalong nagiging mapanganib." Pagbalik sa kanyang hotel, isinaksak ni Liwayway ang recorder sa kanyang laptop. Pinindot niya ang play. Ang unang maririnig ay ingay. Pagkatapos ay mga yabag. At pagkatapos, ang boses na gumigiimbal sa kanyang mga bangungot. "Ano? Hindi pa tapos. Mahina. Akin na yang bote." Isang saglit na katahimikan. "Siguraduhin mong tapos na siya." Ang huling pangungusap ay malinaw. Walang duda. Walang pag-aalinlangan. Iyon ang hatol sa kamatayan ni Amihan. Ngumiti si Liwayway. Hawak na niya ang huling baraha. Oras na para ilatag ang lahat sa mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang event planner. "Gusto kong mag-book ng grand ballroom sa pinakamalaking hotel sa syudad." Sabi niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan. "Magpadala ka ng imbitasyon sa lahat ng pangalan sa listahang ito. Media, business tycoons, socialites, lahat." "Ano po ang okasyon, ma'am?" tanong ng planner. Tumingin si Liwayway sa bintana. Sa mga nagniningning na ilaw ng lungsod ng Maharlika. "Isang gabi ng pasasalamat at espesyal na pagpapahayag," sagot niya. "Sabihin mo, may ilalantad akong isang katotohanang yayanig sa buong syudad." Ang Grand Ballroom ng Maharlika Grand Hotel ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang tunog ng mahinang pagtugtog ng isang string quartet ay humahalo sa bulungan at tawanan ng mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa syudad. Ang lahat ay narito. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at pagkukunwari. Sa gitna ng lahat, si Amihan Cortez ay ang larawan ng kagandahan at tagumpay. Nakasuot siya ng isang itim na evening gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang bati sa bawat bisita ay magalang.
Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nagwawala. Bakit siya narito? Ang imbitasyon mula kay Liwayway ay isang sampal sa kanyang mukha, isang lantarang pang-iinsulto, ngunit hindi siya maaaring hindi dumalo. Ang hindi pagpunta ay isang senyales ng kahinaan o mas malala, ng pagkakasala. Kaya narito siya, suot ang kanyang pinakamagandang maskara habang ang kanyang mga tauhan ay nakaposisyon na sa iba't ibang sulok ng hotel. Ang aksidente ay nakatakdang mangyari pagkatapos ng party. Sa daan pauwi ni Liwayway, nakarating din si Dante, mag-isa. Mukha siyang isang taong papunta sa sarili niyang bitayan. Ang check na 4 na milyon ay nasa kanyang bulsa, ngunit ito'y parang isang mabigat na bato na humihila sa kanya pababa. Nandito siya dahil inutusan siya ni Liwayway. Maging bahagi ka ng audience ko, sabi nito. Gusto kong makita mo mismo ang pagbagsak ng kastilyong tinulungan mong itayo. Sa isang pribadong silid sa likod ng entablado, nakatayo si Liwayway sa harap ng salamin. Sa tabi niya, inaayos ni Dr. Raf ang kwelyo ng kanyang suit. Sigurado ka ba rito, Hira, Liwayway? Tanong ni Raf. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Masyadong mapanganib ito. Nakita ko ang ilan sa mga bisita sa labas. May mga mukhang hindi kabilang sa alta sosyedad. Mukhang mga bayaran. Alam ko. Sagot ni Liwayway, hindi inaalis ang tingin sa sariling refleksyon. Ang babae sa salamin ay kalmado. Handa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan itong gawin sa harap ng lahat. Sa harap ng mga kamera, ito ang pinakaligtas na lugar para sa akin ngayon. Huminga siya ng malalim. Tawagan mo na sila. Sabihin mong handa na ako. Tumango si Raf at lumabas. Pagkalipas ng ilang minuto, inihayag ng MC ang pangalan ni Liwayway. Ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang lahat ng mga mata ay napako sa entrada. Naglakad si Liwayway papasok sa ballroom. Ang kanyang suot ay isang puting-puting gown. Isang kulay na sumisimbolo sa kalinisan, sa katotohanan. Isang direktang contrast sa itim na suot ni Amihan. Naglakad siya sa gitna ng mga tao na tila pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang presensya ay hindi maaring baliwalain. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa gitna ng silid. Ang mga mata ni Liwayway na malamig at determinado, at ang mga mata ni Amihan na nag-aapoy sa galit at pagbabanta. Isang digmaang walang salita ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Ngumiti si Liwayway bago nagpatuloy sa paglakad patungo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa pagdalo. Marami sa inyo ang marahil ay nagtatanong kung bakit ko kayo ipinatawag ngayong gabi. Isang celebration ba ito? Isang business announcement? Naglakad-lakad siya sa entablado. Ang mga mata ay isa-isang tinitingnan ang mga nasa audience bago tuluyang tumuon kina Amihan at Dante na magkalayo ngunit parehong nasa kanyang linya ng paningin. Pero bago ko simulan ang lahat, mayroon akong isang kwento. Isang senyas mula sa kanya at ang mga ilaw sa ballroom ay bahagyang dumilim. Naiwan ang isang spotlight na nakatutok lamang sa kanya. Isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, sa pangarap, at sa isang sukdulang pagtataksil. Naramdaman ni Amihan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang pagpawisan. Si Dante naman ay napayuko, hindi makatingin. Ito, pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng emosyon. Ay isang kwento tungkol sa isang babaeng nagtiwala ng lubos. Isang babaeng ibinigay ang lahat para sa kanyang negosyo, para sa kanyang asawa, at para sa kanyang matalik na kaibigan. Isang babaeng ang pangalan ay Hiraya. Sa pagbanggit ng pangalan,
Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga nakakakilala kay Hiraya noon. Ang mukha ni Amihan ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa kanyang baso ng champagne. Si Dante ay napatingin sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tinitigan sila ni Liwayway ng diretso. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa. Oo, sabi niya. Tila sinasagot ang mga tanong sa isipan ng lahat. Ang kwento ko ngayong gabi ay tungkol kay Hiraya Montesillo. Ang buong ballroom ay napuno ng isang mabigat at nagbabantang katahimikan. Ang party ay tapos na. Ang paglilitis ay magsisimula na. Si Hiraya Montesillo ay isang babaeng mapangarapin. Nagsimulang muli si Liwayway. Ang kanyang boses ay naglalakbay sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Ang spotlight ay nanatiling nakatutok sa kanya. Ginagawa siyang tanging anghel ng katotohanan sa isang dagat ng mga anino. Itinayo niya ang kanyang negosyo mula sa wala. Kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa dito. Ngunit habang siya ay abala sa pagbuo ng kanilang mga pangarap, isang ahas pala ang kanyang inaalagaan. Isang ahas na inggit ang nasa puso na matagal nang naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Ang bawat salita ay isang patalim na direktang nakatutok kay Amihan. Nakatayo ito sa gitna ng mga bisita. Naninigas, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at pagtanggi. Ang mga bulungan sa paligid niya ay nagsisimula ng maging parang mga bubuyog. Isang gabi, pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Ang ahas ay tumuklaw. Sa tulong ng isang duwag na asawa, plinano nilang kunin ang lahat. Sa isang madilim na parking lot, ang mga pangarap ni Hiraya ay tinunaw ng asido. Ang kanyang mukha ay sinira at ang kanyang buhay ay kinitil. Isang kolektibong hininga ng pangingilabot ang narinig mula sa audience. Ang kwentong alam ng lahat bilang isang robbery gone wrong ay biglang nagkaroon ng isang mas madilim at mas karumal-dumal na bersyon. Isang kasinungalingan, isang sigawang pumunit sa katahimikan. Si Amihan. Naglakad ito papalapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong karapatan mong sirain ang alaala ng kaibigan ko? Sino ka para mag-imbento ng ganitong mga kwento? Hindi natinag si Liwayway. Hinayaan niya lang itong magsalita, magwala. Ito ba ay isang imbentong kwento, Miss Cortez? Tanong niya ng may mapanganib na kalma. O baka naman, isang pag-amin? Nagbigay si Liwayway ng isang senyas sa sound booth. Bigla, isang boses ang umaling-awngaw mula sa mga speaker ng ballroom. Isang boses na recorded magaspang ngunit hindi maipagkakaila. Ano? Hindi pa tapos? Mahina. Akin na yang bote. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. At pagkatapos, ang huling hatol. Siguraduhin mong tapos na siya. Ang boses ni Amihan. Malinaw. Walang duda. Napaatras si Amihan na parang sinampal. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Peke yan. Sigaw niya, ang kanyang pagiging sopistikada ay naglaho, napalitan ng isang desperadong hayop na nasukol. Peke ba, Amihan? Tanong ni Liwayway, dahan-dahang bumaba ng isang baitang mula sa entablado, papalapit sa kanya. Gusto mo bang marinig ang pag-amin ng kasabwat mo? Ang lahat ng mga mata ay napunta ngayon kay Dante. Nakatayo siyang nanginginig sa isang sulok, basang-basa ng pawis. Sa bigat ng tingin ng lahat, sa tunog ng boses ni Amihan sa recording, gumuho siya. Patawarin mo ako. Humagulgol si Dante. Dahan-dahang lumuhod sa sahig.
May utang ako. Malaki. Pinilit niya lang ako. Sinabi niyang sasaktan niya ako kapag hindi ako sumunod. Patawad. Ang kanyang pag-amin ay isang gulong ng mga salitang walang saysay. Ang pag-iyak ng isang taong matagal ng durog. Ang buong ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga bisita ay nag-uusap, nangingilabot, hindi makapaniwala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liwayway ay patuloy na naglakad papalapit kay Amihan hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Tingnan mo ako, Amihan. Utos niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkalito at takot. Sino ka ba talaga? Dahan-dahan, inangat ni Liwayway ang kanyang kamay at tinanggal ang isang contact lens sa kanyang kanang mata. Isang kulay abong lente. Ang naiwan ay ang kanyang tunay na kulay, isang pamilyar na maitim na kayumanggi. Naalala mo ba ang mga matang ito, Amihan? Tanong niya. Ito ang mga mata ng kaibigan mo, ang mga mata na nakakita sa'yo habang ipinag-uutos mo ang kamatayan ko. Ang pagkaunawa ay parang isang kidlat na tumama kay Amihan. Ang tindig, ang talim ng titig, ang pabango. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hiraya, bulong niya hindi makapaniwala. Buhay ka? Paano? Hindi mo kayang patayin ang isang taong mas malakas pa sa'yo. Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging siliwayway. Siliwayway, malamig at may kapangyarihan. Sinubukan mong sirain ang mukha ko. Ang ginawa mo lang ay bigyan ako ng bago. Isang mukhang gagamitin ko para panoorin ang pagbagsak mo. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ni Amihan ay nagsimulang kumilos, papalapit sa entablado. Ngunit huli na. Ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas at pumasok ang isang grupo ng mga pulis, pinangungunahan ni Dr. Raff. Siya yon, sigaw ni Hiraya, itinuturo si Amihan. Amihan Cortez, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at frustrated murder. Nagwala si Amihan habang papalapit ang mga pulis. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Dante! Tulungan mo ako, Dante. Ngunit si Dante ay nanatiling nakaluhod sa sahig, umiiyak, talunan. Habang pinupusasan si Amihan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Hiraya. Ang mga mata na puno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya habang kinaladkad siya palabas. Ang mga ilaw ng kamera ay patuloy sa pag-flash. Ang mga tao ay nagkakagulo. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ng ingay ay unti-unting nawala. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit habang pinapanood niya ang papalayong anino ni Amihan, isang hindi inaasahang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Hindi kagalakan, hindi kasiyahan, isang nakakabinging kahungkagan. Nanalo siya. Pero bakit pakiramdam niya ay talo pa rin siya? Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo. Ang pangalan ni Hiraya Montesillo na minsan ay ibinaon na sa limot ay muling nabuhay. Siya ang laman ng bawat balita, ang usap-usapan sa bawat kapihan, ang himalang pagbabalik ni Hiraya, ang paghihiganti ng isang anghel. Ang kwento niya ay naging isang modernong alamat. Ngunit sa likod ng mga headline at ng ingay ng media, si Hiraya ay nakaramdam ng isang matinding pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi pagod sa kaluluwa. Ang galit na nagpatayo sa kanya sa loob ng isang taon ay nawala na. Napalitan ng isang malawak na espasyo ng kahungkagan. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ngayon, ano na? Isang hapon, pinuntahan niya ang kulungan. Hindi para kay Amihan, kundi para kay Dante. Nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin.
Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang dating makisig at aroganteng lalaki ay naglaho na, napalitan ng isang taong mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang mga mata ay walang buhay. "Hiraya," sabi nito sa telepono sa pagitan nila. Ang boses ay paos. "Nandito ka?" Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan niya lang ito. Hinanap niya ang galit sa kanyang puso, ang puot para sa lalaking ito na naging kasabwat sa halos pagpatay sa kanya. Ngunit wala siyang makita, tanging awa. "Patawarin mo ako." Humagulgol si Dante. "Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala nang halaga. Pero kailangan kong sabihin, patawad Hiraya. Naging duwag ako. Naging makasarili. Patawad." Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman ni Hiraya ang pagbabanta ng mga luha, ngunit pinigilan niya ito. "Hindi sa akin ang kapatawaran na kailangan mo, Dante," sabi niya sa wakas. Ang boses ay kalmado. "Kailangan mong patawarin ang sarili mo at mabuhay ka araw-araw na dala ang bigat ng mga pinili mo. Iyon ang magiging sentensya mo. Mag-iingat ka." Iyon lang ang huli niyang sinabi bago tumayo at tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Iyon ang pagsasara ng kabanata nila. Kinagabihan, nagpunta siya sa kanyang dating opisina. Ang karatula sa labas ay basag na. May mga nag-vandalize ng pangalang Amihan's Touch. Pagpasok niya, ang dating amoy ng lemongrass at lavender ay napalitan ng amoy ng alikabok at pagkakalimot. Nilibot niya ang lugar. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Dito sila unang nagplano ni Amihan. Dito niya unang ipinagmalaki kay Dante ang tagumpay niya. Mga alaala na ngayon ay nababalutan na ng lason. Pumasok siya sa kanyang lumang opisina. Ang nameplate ni Amihan ay nakahandusay sa sahig. Pinulot niya ito, tinitigan, bago ito dahan-dahang inilagay sa basurahan. Umupo siya sa kanyang dating silya. Mula sa bintana, tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Noong una siyang tumayo sa bintanang iyon, ang nakikita niya ay pangarap. Ngayon, ang nakikita niya ay mga piraso ng isang basag na salamin. Ang kanyang basag na buhay. "Hindi ka dapat nag-iisa dito." Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Dr. Raraf, nakatayo sa may pintuan. "Paano mo nalaman na nandito ako?" tanong ni Hiraya. "Mayroon akong kutob," sagot ni Raf. Lumapit at naupo sa silya sa tapat niya. "Tapos na ang laban, Hiraya. Nanalo ka." "Nanalo nga ba ako, Raf?" Mapait na tanong ni Hiraya. "Nasa kulungan sila, pero wasak pa rin ako. Ang mukhang ito, hindi pa rin ito ang sakin. Araw-araw, isang estranghera ang nakikita ko sa salamin." "Ang mukha ay isang bagay lang," sabi ni Raf. "Pero ang lakas na ipinakita mo, ang tapang na bumangon mula sa abo, iyon ang tunay na ikaw, at iyon ay isang bagay na hinding-hindi nila kayang sirain." Naglakad sila palabas ng gusali at nagtungo sa malapit na baywalk. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay dumampi sa kanilang mga mukha. Ang tunog ng mga alon ay tila naghuhugas sa bigat ng kanilang mga damdamin. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang kaaway mo. Sabi ni Raf, nakatingin sa malayo. "Nakaganti ka na. Nailabas mo na ang lason. Ngayon, oras na para maghilom." Tumingin si Hiraya sa kanya. "Paano?" "Sa paunti-unti," sagot ni Raf. Isang maliit na ngiti ang sumililay sa kanyang mga labi. Sa pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago. At sa pagpili na bumuo ng isang bagong bukas, hindi bilang Hiraya ang biktima o bilang liwayway ang tagapaghiganti, kundi bilang ikaw, isang taong nabuhay, nasaktan, lumaban, at ngayon ay malaya na. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang isang kislap, isang maliit na kislap ng pag-asa.
Kinabukasan, dumating ang isang sulat mula sa kanyang abogado. Ang lahat ng assets ng kumpanya na legal pa ring nakapangalan sa kanya ay naibalik na. Ang gusali, ang pangalan, ang lahat ng naiwan ay sa kanya na ulit. Nakatayo siya sa tapat ng spa, hawak ang mga susi. Tinitigan niya ang basag na karatula ng amihan Stutch. Ano ang gagawin niya ngayon? Ibabalik ba niya ang dati? O gagawa siya ng isang bagay na ganap na bago? Ang sagot ay hindi pa malinaw. Ngunit sa paghawak niya sa malamig na metal ng mga susi, isang bagay ang sigurado. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang pagbangon ay ngayon pa lang magsisimula. Makalipas ang 6 na buwan, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa lungsod ng Maharlika. Sa harap ng pamilyar na gusali, na minsan ay naging Hiraya Wellness Sanctuary at amihan Stutch, isang bagong karatula ang nakatayo. Natatakpan pa ng isang pulang tela. Isang maliit na entablado ang itinayo sa harap at ang paligid ay puno ng mga taong may ngiti sa labi. Mga dating empleyado, mga kaibigan, at mga bagong mukha na puno ng pag-asa. Sa gitna ng entablado, tumayo si Hiraya. Hindi na siya si Liwayway, ang babaeng nakasuot ng kapangyarihan at galit. Ngunit hindi na rin siya ang dating Hiraya, ang babaeng may bahid ng kawalang malay. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay isang kombinasyon ng dalawa. Ang kanyang mukha ay ang mukha ni Liwayway, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabalik na sa dating kislap ni Hiraya. Ngayon ay may dagdag na lalim ng karunungan at katatagan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang bahid ng paghihiganti, tanging kapayapaan. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa mga taong nasa harap niya. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimulan niya, ang kanyang boses ay kalmado at masaya. Maraming salamat sa pagpunta. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, sa lugar na ito, isang pangarap ang winasak. Isang buhay ang sinubukang kunin. At sa loob ng mahabang panahon, ang lugar na ito ay naging simbolo ng sakit at pagtataksil para sa akin. Tumingin siya sa paligid, sa mga pamilyar na mukha ni na Aling Martha at iba pang mga staff na bumalik sa kanya. Ngunit habang iniisip ko kung ano ang gagawin sa lugar na ito, isang bagay ang napagtanto ko. Hindi natin mabubura ang nakaraan. Ang mga peklat nakikita man o hindi ay laging mananatili dyan. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nilang maging simbolo ng sakit habang buhay. Pwede natin silang piliing gawing simbolo ng lakas. Isang paalala na tayo ay nadapa, ngunit tayo ay bumangon. Sumenyas siya, at 2 staff ang sabay na humila sa tali. Ang pulang tela ay bumagsak at inilantad ang bagong pangalan ng spa, nakasulat sa elegante at ginintuang mga letra. Liwayway Healing Center, isang sentro ng paghilom, hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob. Ang Hiraya ay isang pangarap, sabi niya. Ang Liwayay ay isang bagong simula, at iyon ang gusto kong maging lugar na ito. Isang lugar kung saan ang mga nasaktan, ang mga nadapa, ang mga nawalan ng pag-asa ay makakahanap ng isang bagong simula. Isang lugar ng paghihilom. Pumalakpak ang mga tao. Isang palakpak na puno ng paghanga at suporta. Sa gitna ng mga bisita, nakatayo si Dr. Ralph, tahimik na nanonood. Isang ngiti ng pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nakita niya ang buong pagbabagong anyo, mula sa isang pasyenteng wasak hanggang sa isang babaeng buo. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan niya ito. Congratulations, Hiraya, bati ni Ralph. Salamat, Ralph. Salamat sa lahat. Sagot ni Hiraya, ang kanyang kapangiti ay totoo at nagmumula sa puso. So ano na ang susunod para sa'yo? Tanong ni Ralph. Tumingin si Hiraya sa dagat na hindi kalayuan. Hindi ko pa alam. Siguro,
mabuhay lang. Isang araw sa isang pagkakataon. Walang mga plano ng paghihiganti. Walang mga multo ng nakaraan. Bubuuin ko ulit ang mga piraso. Sa pagkakataong ito, mas matibay na. Isang magandang plano yan, sabi ni Raf. At kung sakaling kailanganin mo ng kasama sa pagbuo, nandito lang ako. Ang mga salita ay hindi isang deklarasyon ng pag-ibig, kundi isang alok ng pagkakaibigan. Isang pangako ng suporta at para kay Hiraya. Sa ngayon, iyon ay higit pa sa sapat. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Magkasama silang tumingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay dumampi sa kanilang mga mukha. Ang nakaraan ay tapos na. Ang paghihiganti ay nagbigay daan sa kapatawaran, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ang babaeng nawalan ng mukha ay natagpuan ang kanyang tunay na sarili. At sa paglubog ng araw, alam niyang bukas, isang bagong liwayway ang naghihintay. Isang liwayway na sa wakas ay tunay na sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aking mga kakwento. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa paglalakbay ni Hiraya mula sa kanyang masakit na pagbagsak hanggang sa kanyang matagumpay na pagbangon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang naging kasama ko na rin kayo sa bawat pagpatak ng kanyang luha at sa bawat pagtibok ng kanyang pusong puno ng pag-asa. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na minsan ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa. Isang patunay na gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na liwayway, na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, lalo na sa pagpapatawad sa ating sarili. At ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa kung anong nakikita ng mata, kundi sa lakas at kabutihan ng isang pusong piniling bumangon at magmahal muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral o damdamin na iniwan sa inyo ng kwento ni Hiraya? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Kwentong Puso TV.